bitawan. Pinalagan ng mga taga-Pag-asa Island ang pahayag ni Senador Rodante Marcoleta na i-give up o bitawan na lang ang Kalayaan Island Group kung saan sila kabilang para anya mas madali. Ayon sa mga eksperto, maling sabihin na exclusive economic zone lang ang Batayan para sabihin teritoryo ito ng Pilipinas. Correct. Matagal na nila itong inukupa at bahagi ng bansa batay na rin sa mga batas. Hindi niya yata alam na may mga batas na nanalimbag para po sa pag-aangkin natin dyan po sa Kalayaan, Kalayaan Island Group. Mga kababayan ko, si Marcoleta, kita niyo mga kababayan kanina, nang gagalaiti sa galit. Wala akong sinabi, na ipamigay natin. Ang liwanag na sinabi. Itong si Marcoleta talaga, laban o bawi Bawi, laban, bawi, laban, laban, bawi, bawi, laban. Mga kababayan, parehas siya ng anak niyang kongresista, di ba? Tutok si Joseph Moro. Thank you naman sa GMA7 24 oras. Sa pagdinig ng Commission on Appointments noong Miyerkules, kontrobersyal ang naging pahayag ni Senador Rodante Marcoleta na tila isinusulong ang pamimigay sa Kalayaan Island Group sa West Philippine Sea dahil niwala raw ito sa economic zone ng Pilipinas. Correct. Ano ba talaga ipagpapatayan natin dito? Yan. Ano ba talaga yung ipagpapatayan natin dyan sa mga teritoryong pinag-aagawan? We will offer our lives, including the lives of our children, and to die for it. Kita nyo, para bang tinatayaeka natin yung mga buhay ng mga anak natin at mga kabataan. Sabi, For something that is not even within our EEZ. Ang gawin natin po para madali, i-give up natin yung KIG. Hindi kita nyo? Ang madali daw, mga kababayan, ulitin natin para mas maintindihan ng mga DDS, pakinggan nyo. That is not even within our EEZ. Ang gawin natin po para madali, i-give up natin yung KIG. ang gawin natin po, para madali, i-give up natin yung KIG. Yan po yung Kalayaan Island Group, kung saan mga Pilipino po yung nakatira doon. Kita nyo ho, ang liwaliwanag, i-give up. Yun po yung kanyang suhestyon, i-give up daw, ipamigay na natin, sukuan na natin, mga kababayan. Yun yung kanyang isinusulong. Pero bakit ho biglang nagbago? Dahil po, napakarami ho sa social media, ang mga nagpahayag ng kanilang mga pananaw, opinyon, tinulig siya po itong si Marcoleta. Napakarami. Milyon-milyon po ang tumutulig sa ngayon kay Marcoleta. Makikita nyo sa comment section na wala hong nagtatanggol dito kay Marcoleta. Wala. Kasi mga kababayan, maliwanag na talagang ito ay kulang na lang suotan nyo ng bayong. Diba? Ito yung lagi natin sinasabi na makabagong makapili. Hindi ko sinabing mukha na siyang bayong kaya hindi na ho siya kailangan na magsuot ng bayong. Hindi ho, mukha lang siyang bayong. Tingnan niyo yung kulubot Diba? Ngayon, bakit ho biglang nagbago? Eto, pasok. Nandun na nga tayo Pasok! Bakit ko ipamimigay? Nandun na nga tayo, pamimigay mo pa. Sinabi ko, Kita nyo? Sabi nyo, bakit mo ipamimigay? Nandun na nga tayo, papamigay mo pa. ang layo na ho. Ang layo na ng kanyang sinabi. Ngayong nabati ko siya ng maraming Pilipino. Kulang na lang ho mga kababayan. Mag-rally tayo para ho ipakita kay Rodante Marcoleta na hindi papayag ang mga Pilipino sa kanyang sinusulong na isuko na lang yung pong mga pinag-aagawang teritoryo. Nakita nyo ho mga kababayan kung paano manglito? Ayan Pakinggan nyo ho yung kanyang katwiran matapos pong banggitin na isuko na lang
yung pong Kalayaan Island. Ito. Lang. Kasi dapat maintindihan ninyo kung hindi nyo ma-enclose. Kaya ko lang Kita nyo? Kasi kailangan maintindihan nyo. Parang tayo pa ngayon yung bobo. Nabaliktad na ho, mga kababayan. Ha? Hindi daw ho natin maintindihan. Sabi ni Rodante Marcoleta, ginawa pa tayong bobo nitong si Panutya. Ba? Malupit, mga kababayan. Malupit! Oo. mo nasabi. To emphasize the point. Problema kasi, to emphasize the point, para wag kayong magka-problema kasi problema sila, hindi sila makagawa ng mapa. Pwede give up. Anong hindi makagawa ng mapa? Nasa batas na nga ng Pilipinas at nandoon na nga yung mga kababayan natin, hindi pa ba sapat? Ito, damage control na ho si Marcoleta rito. Mga kababayan, ulitin ko. Ang mga kababayan nating mga Pilipino ay nakatira dyan. Namumuhay ng payapa. Ulitin ko ulit, mga kababayan ko. Nasa batas na ng Pilipinas, yung pong kung ano yung hinahanap niya. Ikatlo po, mga kababayan ko, ang nakadiskubre ng mga islang yan ay Pilipino, si Tomas Cloma, founder ng PMI. Ngayon, ang tanong, bakit mo i-give up? Tama bang suhestyon na i-give up mo samantala sa tatlong iyon tayo? Ang Pilipinas ang may pagmamay-ari. Itong tatlo na ito, batas ng Pilipinas, nakadiskubre ng Kalayaan Island at mga nakatira ay mga Pilipino, hindi Tsekwa. Lahat yun, tayo. Pero ang suhestyon, i-give up na lang. Diba, mga kababayan ko? Kaya ho ngayon, damage control si Marcoleta. Galit-galitan, parang yung shota nyo, na kapag nabibisto nyo, imbis mga kababayan magpaliwanag, humingi ng sorry sa inyo, siya pa yung galit. Kaya ang ending, parang kayo pa may kasalanan. Di ba? Ganyan ho yung ugali ni Marcoleta. Parang yung shota nyo, ulitin ko lang. Parang yung shota nyo, na imbis na humingi ng sorry sa inyo, siya na nga may kasalanan, siya dapat humingi ng sorry, pero mga kababayan, ang ending, maggagalit-galitan para kayo na may kasalanan. Ibang klase si Marcoleta. Di ba? Yan ho si Marcoleta. Huwag na nga nating ituloy. Mabibwisit lang kayo dyan. Ilang beses na nating natatalakay yan. Di ba?